Pag-uusapan po natin mga kabarya ang hinahanap pong 1 peso. Ayan, Jose Rizal na may taon na 1972 at 1974. Ayan. Ang piso na ito mga kabarya ay popular po na ginagamit po nung araw at napakarami pong lumabas na piso na Jose Rizal na kagaya nito. Ayan, at may hinahanap po akong piso at baka sakali pong kayo po ang may hawak ng piso na aking bibilhin. Maigi pong tapusin nyo ang video para makuha nyo po ang buong detalye para nang sa ganon mga kabarya ay malaman nyo yung piso na aking binibili. Ayan mga kabarya, kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Ayan, at i-click nyo yung bell button para updated po kayo sa lahat ng barya na aking pwede pang hanapin sa mga susunod na video. Ayan, para hindi po kayo mahuli sa mga value update ng mga coins natin dito sa Pilipinas. Okay mga kabarya, kung hindi nyo pa po alam na naghahanap rin po ako ng mga BSB coin at kasalukuyan pa natin itong ginagamit sa ngayon. Ayan po yung taon na aking hinahanap. Ayan, baka sakali po na kayo po ay makahawak ng ganito. Piso na 2005. Ayan, 5 piso na 2006, 7 at 8. Ayan mga kabarya, dapat tandaan nyo po marami pong di makapaniwala na ang mga bariyang ito ay talaga namang pataas ng pataas ang collector value. Ayan, at nandito na nga rin yung 10 pesos na 2007 at 2009. Ayan mga kabarya, dapat matandaan nyo yung taon. Ayan, bibiling ko sa inyo yan sa magandang halaga kung sakali po na kayo ay makakita ng mga taon na aking hinahanap. Ulitin ko lang, piso 2005 lang ang aking binibili, 5 piso na 2006 lang ang aking binibili at 2007 and 2008. Ayan, at 10 piso na 2007 at 2009. Ayan mga kabarya, wag po kayo mag-aalok ng iba't ibang mga barya dito sa akin dahil hindi po yan ang binibili ko kung hindi yung aking tinatalakay lamang dito sa aking loob ng YouTube channel ko. Okay, sana po ay malinaw po sa inyo at napakahalaga po ng bawat detalye na kinokolekta kong mga barya. Okay. Okay, mapunta na po tayo dito sa piso na ito. Ayan mga kabarya, napansin ko lang dito sa piso na ito ay hindi nakatapat dito sa balikat ni Jose Rizal yung date niya. Pag binaliktad natin siya ay nandito. Kumbaga baliktad po yung year sa pagkakaprint nito. Ayan. Yung dito po nasa uluhan po yung year niya. Ayan. Ayan. Nagtaka nga din po ako nung una kung bakit nga po ito baliktad. Ayan. 1972. Ayan. Baliktad po. Wala po sa may balikat ni Jose Rizal. Ang karaniwan po kasi ngayon ay nandito po yung taon. Nasa baba. Nandito po sa baba. Ayan. Nandito. Wala po dito sa taas. So, pag binaliktad yan, ayan. So, yan po ay pangkaraniwan lamang. Ito po ay normal lamang dito sa piso na ito. So, ayun mga kabarya, ang hinahanap kong mga piso na ganito ay yung error coins na 1 piso. Katulad nito. Ayan. Yan po ay double print kung tawagin mga kabarya. At may dalawang muka dito. At tila ba dalawang barya ang napagsama dito sa baryang ito. Ayan. Andyan nga yung Liberty. At kasama dyan si Rizal. Ayan. Kung makakakita kayo ng ganyan, yan po ay double print kung tawagin mga kabarya. Kung sakali po na makakita kayo ng ganyan ay willing po ako sa inyong bilhin ng 2,000 hanggang 5,000 pesos. Depende po sa kondisyon ng barya na makikita nyo na may ganyang pagkaka-imprenta. Ayan mga kabarya, dapat malaman nyo yan at baka mamaya makakita kayo sa mga lumang barya nyo na may double print error coin. Okay, pangalawa
ay ito. Ayan. Yan po ay kadalasan nangyayari sa mga barya noon. At hanggang ngayon ay nagkakamali po yung pagkakaimprenta. At hindi po nasasakto doon sa barya. Kaya minsan ay parang may naka-emboss sa gilid. Ayan mga kabarya, kapag nakakita kayo ng ganyan, ayan, at meron kayo sa piso nyo na may ganyan, ay willing po akong bilhin yan sa inyo ng 500 po hanggang 1,000 pesos. Ayan mga kabarya, ayan po ay karaniwan nangyayari talaga dun sa mga barya natin hanggang ngayon po at marami pong mga error coin na iba't iba, talaga namang di natin napapansin. Ayan, kung sakali naman mga kabarya na makakita kayo nung wrong spelling sa pisong ito, makakita kayo ng wrong spelling dyan, kahit sa Republika ng Pilipinas o yan, basta po may wrong spelling, pwede ko pong bilhin sa inyo yun. Kung sakali pong maganda po yung barya nyo, ay pwede ko pong bilhin sa inyo yun, yung mga wrong spelling na barya. Okay mga kabarya, ito pa po yung isa na error coin. Ayan, may tapyas po yan sa may bandang gilid ni Rizal, at yan po ay talaga pong mamahalin ang presyo niyan kapag po naka-encounter kayo ng piso na may tapyas. At yan po ay hindi po pangkaraniwang piso. Hindi po pangkaraniwang error coin na nangyayari sa ating barya. Ayan, willing po akong bilhin yan kapag meron po kayo niyan sa halagang 5,000 po or 2,000 hanggang 5,000 pesos po. Okay mga kabarya, paalala lang po at yung pong mga barya natin ay hindi po sinasadya na magka-error. Kapag sinadya nyo po yan na magka-error, ibig sabihin po niyan, yan po ay damage. So tinitignan po namin yan kung sakali po na yan po ay totoong error coin. Kung hindi naman po yan totoong error coin at sinadya nyo po na ma-defect yung pera nyo, ay hindi po namin yan bibilin dahil malalaman po namin yan kapag sinipat na po namin yan sa magnifying glass. Okay? Ayan, kung sakaling meron kayo mga kabarya ay i-comment nyo lang dito sa comment section. Ayan, kung sakali kayong magkakaroon ng mga barya na aking binibili, ay mag-comment lang po kayo dito sa ating comment section at ilagay nyo na rin po yung address nyo kung sakali pong meron kayo ng isa sa mga binibili kong barya. Okay, sana malinaw sa inyo mga kabarya at maraming salamat po. Abangan nyo na lang po ang mga susunod na barya na aking hahanapin pa. Maraming salamat po at God bless.